This month of May, transformation na tayo. Everybody say transformation. Now, if you have your Bible, please open it with me, mga kapatid, in the book of 2 Corinthians 5:17. Amen. King James Version. Alam ko naman na pabor sa inyo to dahil sanay kayo dito, mga kapatid. Alright, so if you're ready, mga kapatid, let's read. Therefore, everybody say, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Another translation says, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone and the new is here. Everybody say, praise the Lord. Let's pray. Panginoon, salamat sa iyong salita at iyo pong kalakasan, Panginoon, iyo pong salita ay maging kalakasan at maging pagpapala, gayon din sa iyong tagapakinig at gayon din, Panginoon, sa iyong tagasalita, punasan at kami po'y inyong Panginoon, lukubin at ingat, alisin niyo anumang bagay na nagbabara, Panginoon God, sa iyo pong biyaya, sa iyo pong presensya at naghahadlang, Panginoon, sa iyo pong Panginoong salita. Lord, amin pong inaangkin ng tagumpay sa pangalan ni Jesus Christ. Everybody say amen. Amen. Now, I would like to speak to you, mga kapatid, this morning, transformation. Now, before you sit down, you see this picture, mga kapatid. Meron kang option dyan. Kung makikita ninyo, yung kapag ka nag-internet ka, madalas mo itong nakikita pagka medyo mahina or nawala ng kuryente ng internet. Right? Meron yang sign, lahat yan. I don't know kung sa Apple ganyan din, Brother Edward. Ganyan ba sa Apple? Nagaganyan. Then, you have option, merong pindutan na X, mga kapatid. Okay? Everybody say transformation. God bless you, you may be seated, mga kapatid. Now, what is transformation? Ibig sabihin ng transformation is a permanent change. Hindi siya yung change that lagi nating sinasabi, I am changed. But transformation, mga kapatid, is a permanent. Everybody say permanent. Di ba kapag isang bagay na pentel pen na permanent, ayaw na ayaw mo, mga kapatid, kasi may two options ka, gusto mo ng permanent or hindi permanent. Pero kapag once nasulat mo yung permanent pen, ang hirap tanggalin. You need some liquid na para matanggal yun, mga kapatid. But when it comes to transformation, mga kapatid, same thing that in people's attitude, belief, and behavior in all areas of their life. When we say transformation, hindi lang siya pertains doon kumbaga sa kanya lang ugali, pananalita. Kumbaga sasabihin mo, ay nagbago na yung dati kong pananalita. Yun lang yung tinutukoy mong nagbago. Pero pag sinabi mong transformation in all areas of your life, mga kapatid, physical, spiritual, emotional, social, and then who then facilitate the same changes in other who change their neighborhood from the inside out. So, clearly, mga kapatid, that this month is very timely, no, na itong topic natin. Now, let's dig more. What does it mean that I am a new creation? Yung binanggit at binasa natin in 2 Corinthians 5:17. Now, ang liit. Meaning to say, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Everybody say new person. Anyone who is in Christ will become a new person. Everybody say person. Sabi ng Bible, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. And behold, all things are become new. Lahat ng luma mo, mga pagkatao, pag-uugali, pananalita, pagkilos na your old nature, mga kapatid, all things are become new. That's why the Bible says, behold, all things are become new. And now you are a new creation. Sabihin mo sa katabi mo, yung kalapit mo, sabihin mo, I am a new creation. Amen. Talagang yung convince niyo naman, mga kapatid. Tignan nyo, pati kayo, hindi kayo convinced, di ba? Kasi alam nyo sa sarili natin na marami pa akong babaguhin, pastor.
Kailangan pa ako. Well, this subject will help us, mga kapatid. Amen. Our topic this morning will help us. Now, let's continue, mga kapatid. Number 1, real change starts with a new life. Not just a new leaf. Ang sabi dito, mga kapatid, na yung totoong pagbabago talaga ay nagsisimula din sa hindi yung the way ka na dahil sa pag-attend mo, kahit pa anong klaseng seminar yan, kahit pa si Bill Gates o sino pang pastor o sino pang tao o sino pa, kahit nga si Lord kung ayaw mo mag-decide, mga kapatid, walang pagbabago. Hindi siya katulad ng kapag ka ikaw ay nagbago, mga kapatid, na may bagong dahon na ako. Kasi ang dahon nalalanta. Everybody say, Amen. Ang sabi dito, sometimes our lives have to be completely shaken up, changed, and rearranged to relocate us to the place we are meant to be. Everybody say amen. Minsan, hinahayaan ng Panginoon, inalaw ng Diyos, mga kapatid, para mauga ka. Everybody say uga. Lahat tayo dumadaan, mga kapatid, sa proseso, amen. Kasi lahat ng tao ayaw nito. Ayaw ng part na to, mga kapatid. Nakita nyo yung word na transformation, mga kapatid? Because transformation means it is still processing. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Whether we like it or not, mga kapatid, as long as ikaw ay humihinga pa, buhay pa, mga kapatid, hindi ibig sabihin na tapos na yung transformation mo. Every day in our lives is a process of transformation. Everybody say every day. But sad to say, all of us, we don't want this one, mga kapatid. At karamihan sa atin nag-i-skip, pumipindot ng X button. Kasi kapag sinabi mong transformation and process, hallelujah, dadaan ka talaga sa pagyanig, paglindol, pag-uga, at pagpiga, mga kapatid, hallelujah. The more na ikaw po ay inuuga at pinupuga, anong nangyayari sa puno? Nalalaglag yung mga dahon na sira na, mga kapatid. Ano ang natitira? Yung mga bagong pasibol na dahon at yung mga dahon na bago, mga kapatid. That's why when you are in Christ, mga kapatid, when Jesus Christ, amen, died on the cross of Calvary, we have, amen, the power to death, overcome death, amen, power to sin, amen, at hati na tayo nakatali, ngayon pinalaya tayo, mga kapatid. Now, once we are in Christ, we are a new creature. Everybody say, praise the Lord. Now, para mas maintindihan pa natin, let's continue, mga kapatid. Ang sabi dito, don't be afraid of change. It is leading you to a new beginning. Kasabi nga ni Duterte, change is painful. Ang hirap, napakasakit, mga kapatid. And change requires decision. Hindi event, hindi preaching. No, you need to decide. Kasi ang mindset natin, magbabago ako pag youth camp na kasi marirevive ako doon. But the reality is, pag uwi mo sa bahay, isang yaw-yaw lang na magulang mo, tanggal yung Holy Ghost na sinasabi mo na ano. Now, hindi yan totoong Holy Ghost, mga kapatid. Kasi when you have the Holy Spirit, once Jesus, when Christ when the times that you are in Christ, mga kapatid, ibig sabihin nananahan ng Panginoon sa iyo. Now, you have the power, amen. The reason why we never change because we never start to decide, mga kapatid. Sabi dito, the secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old but on building the new. Kasi ang karamihan sa atin, mga kapatid, kailangan kong labanan yung luma kong pagkatao, lasinggero ko, pagiging babaero ko, pananabong ko, ano pa ba, mga kapatid, lahat ng mga makakasira sa akin, lahat ng makakasira sa akin paglilingkod, lahat yan kailangan kong labanan. Ang pinakagawin pala natin, mga kapatid, is we need to focus. That's why Paul says, reaching forth those things which are kung mga bagay na hindi pa dumarating, mga kapatid, and forget the things which are before.
Meaning to say, you are reaching the things that did not yet happen into your life, and you are building every day the new one, new chapter, new chances, mga kapatid, because every day is a new life and it is also a new chance to have a new beginning. Karamihan sa atin pumapalya dito, mga kapatid. Kaya kailangan nating mag-build para kang umaakyat sa hagdan. Hindi ka makakarating sa second step hanggat hindi ka mag-decide na humakbang. Amen? It is not you are fighting the old one, mga kapatid, but it is building the new one. Amen? Whether we like it or not, past is past. Your past is done, mga kapatid. Walang kapangyarihan na kahit sino pa, mga kapatid. Kahit pa anong pang machine, kahit pa anong pang gawin mo, kahit pa magbayad ka ng mahal, wala pong technology na kayang bumalik sa past, mga kapatid. There are no time traveler people, mga kapatid. Amen. Only Jesus and God can do that. No, sir, no, ma'am. Hallelujah. Even the Bible, amen. Hallelujah. Mababasa mo sila Enoch, amen, that they are with God, walk with God, mga kapatid, but not living in the past. That's why Paul says that I need to stand up, amen, in spite of my obstacles, amen. I need to reach those things which are before, amen, hallelujah, or reach those things are not yet happened or not that then done, mga kapatid, and I need to move forward. Everybody say praise the Lord. Next, this is your old life. Dalawa lang yan choice mo, mga kapatid, old life or new life. Everybody say new life. Pag sinabi mo ang old life, hindi ibig sabihin na nung ikaw ay naging Kristiyano na, wala na yan, mga kapatid. Totoo talagang wala na yan. If you are thinking and this, umaga, pinamumuhay mo na, mga kapatid, pero lagi nating sinasabi na Sita, nako, wag mo talaga akong anuhin dahil hindi ko pa nalilibing tong kama ako. Amen. Lagi natin sinasabi, di ba, na nako. Meaning to say, kapag mag-decide kang bumalik, mga kapatid, nandyan pa yan. Ang reality kasi, hindi naman mawawala yan. Kung gusto mo talagang balikan. But once you are in Christ, may new life ka na, mga kapatid. You have the power na, mga kapatid, to overcome because the Holy Spirit transform you, mga kapatid. If you will allow the Holy Spirit of God. Everybody say praise the Lord. That's why your old life is what? Sinungaling, amen, makasalanan. Your old life, amen, papunta sa impyerno. Hallelujah, hindi nagpapasabit sa kalooban ng ating Panginoon. Amen, kaya karamihan sa atin medyo nandito sa gitna. Pero ayaw ng Panginoon na half-hearted, mga kapatid. But once you are in Christ, amen, you are a new creature. Kaya sa mag-asawa, madalas, mga kapatid, lalo na ma-encounter natin yung tinatawag na reality of life, mga kapatid. Diyan matetest yung iyong pong gifts of spirit. Lahat, mga kapatid. Lahat ng iyong napag-aralan, diyan sa pamamahay mo matetest yan. Everybody say praise the Lord. Kaya karamihan ngayon, mga kapatid, we are not thinking na namumuhay tayo sa nakaraan. But the reality is, dapat dito tayo. Pero ang reality is, karamihan nandito sa old life, mga kapatid. Kasi lagi nating sinasabi, tao lang ako. Tao lang ako. Makasalanan at nagkakamali ng hihina. Totoo naman yun. Pero ang reality din is, you have the power to overcome, to build anew, and to start anew, mga kapatid. Kaso, may mga dahilan, mga kapatid. Number 2, reason. Real change is a process and not a destination. This is something that change is not an event. It is a process. Everybody say process. That's why karamihan tumatakbo dahil ayaw ng proseso, mga kapatid. Amen? Kasi nga gusto natin ng shortcut. Everything is instant na, mga kapatid. That's why ayaw natin dumaan sa pagbabasa, sa prayer, mga kapatid, kasi gusto natin ng instant. Amen. Shortcut. That's why when you are in Christ, mga kapatid, hallelujah, meaning to say, you are in the process of transformation. But change is a process and not a destination that we are thinking na, I am a transformed, I am a changed person. No. You are in the process. Tignan nyo yung katabi mo. Everybody say, praise the Lord. Hindi nyo matanggap, di ba, na nasa proseso? Tingnan nyo, mga kapatid dyan, mga yan.
Now, lalo na yung mga tao, mga kapatid, na ayaw mong makasama. Matatanggap mo kaya that they are also in the process, mga kapatid? It's because we have this mindset na iba-iba kasi tayo ng standard. Ikaw may standard, ako may standard. Gusto ko mangyari to sa'yo dahil yan ang nakikita ko na tama. Isa din may tama. Ikaw din may tama. Pare-parehas kayo may tama. Kaya nga, ang sabi ng Bible, we must obey not according to man's standard, but according to God's standard, mga kapatid. Amen? Kasi na doon tayo nagmi-meet, mga kapatid. Hallelujah. Nagtatagpo tayo doon. Hindi yung dahil sa sinabi niya, kaya ako Amen. We are changed, we are transformed, and we are become a new creature, mga kapatid. It is because of the Word of God. Amen. Because Jesus Christ died on the cross of Calvary. Amen. And no person can change himself, but only God, with the help of the Holy Ghost, mga kapatid, we become a new creature. And that's why we are transformed. Next, ang sabi dito, I can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination. The reality of life, kahit saan, habang nasa journey ka, mga kapatid, hindi mo mapipigilan yan saan takbo galing ang hangin. Why? Minsan nasa kaliwa mo ang hangin, minsan nasa likod mo, sa kanan, sa harap, mga kapatid. Hindi mo mapipigilan yung hangin, lalo na kapag ito nasa dagat ka, mga kapatid. Pero magiging instrumento mo yung hangin kahit saan man sa pumunta, mga kapatid, by using this one. Yung pagsisell nila yung malaking tela na yan, mga kapatid. Meaning to say that you still have, amen, option or choice kung gusto mong makarating sa destination mo. Kaso yung iba, karamihan, mga kapatid, pag makita na mahirap na, nagpapadala na lang sa hangin kung saan yung uso, saan yung gusto, saan yung karamihan na tinatawag natin ayahay. Doon tayo madalas, mga kapatid. Kaya sinasabi natin, I'm still in the process. I can change. Kasi ayaw nating tanggapin, mga kapatid. Ano ba ang mga dahilan, mga kapatid? Let's move on. Let's continue. Sometimes, it's the journey that teaches you a lot about your destination. Big sabihin that we are in the journey, mga kapatid, or in the process. But I tell you, it's not about, hindi lang yung destinasyon na pupuntahan natin. Heaven is our destination, but you know what? What makes beautiful, mga kapatid, sa heaven, hindi yung may gold lang, or not, hindi lang yun, mga kapatid, but what makes beautiful on that part, mga kapatid, is your journey. Saan yung madalas pinagkikwentuhan, madalas kapag kayo mag-outing, yung kayo'y nagbabiyahe. Saan yung pinakamasaya? Yung pagbabiyahe, mga kapatid. Amen. Yung pagdating nyo doon sa venue, parang ano na lang yun kadugtong. Pero yung pinaka-enjoy, yung process, yung journey. Yung nakatulog na nakanganga, tumigil kayo dahil na mayroong magandang view, nasiraan kayo ng gulong. Amen. Pagdating nyo doon, may pagkain, tumigil kayo, kumain kayo. Hallelujah. Amen. May anak mo na delay na naman kayo dahil nawalan na gasolina. Anak mo naman na nawala. Anak mo naman na dumumi, mga kapatid. Napakaraming possible doon sa journey na mangyari bago ka makarating sa destination mo. Pero yun yung nagpapasaya. Everybody say, praise the Lord. Kasi pagdating mo sa destination, mga kapatid, may kanya-kanya na kayong buhay doon. Amen. Pero dito sa journey, wala kayong choice. Kayo magkakasama Pero sa journey, dito kayo nag-a-adjust. May iba dyan, walang ligo. May iba dyan, walang toothbrush. May iba dyan, ayaw magpadisturbo. May iba dyan, ayaw sumali killjoy, mga kapatid. May iba't ibang doon, dito mo sa journey, matetest ang bawat ugali, mga kapatid. May iba pa dyan habang sa journey, walang ambag. Amen. Sila pa yung nagtatampo. Ang mahal-mahal naman dyan. Sila yung may mag-a-adjust ka saan sa journey. Matetest yung patience mo, long suffering mo. Doon mo ma-apply lahat ng gifts mo, mga kapatid. Hallelujah. At doon mo makikita kung hanggang saan ang limitasyon mo bilang new creature. Dahil once you've reached your limitation, mga kapatid, doon na naman ang another level, amen, sa iyong buhay at makikita mo, well, meron pa pala akong panibago pang extra na i-adjust, mga kapatid. Why? Because transformation is also adjustment.
Every day is adjustment. Habang buhay ka pa, humihinga ka pa, adjustment mga kapatid. Lalo na sa panahon natin ngayon, pabago-bago, ECQ, MECQ, GCQ, barbecue, lahat na ng Q mga kapatid. Amen, lahat na, amen. Iba-iba yung mindset ng tao, parang ano ba nangyari sa mundo? But whether we like it or not, we need to embrace this change or new norm mga kapatid. Why? Because change or new norm, hallelujah, is a chance also to start a new beginning, mga kapatid. Kaso, ayaw ng karamihan. Kaya, di ba, nagto-throwback si Facebook, ay, sana bumalik dati. Pero wala ka ng choice. Kaya marami sa ngayon, 2 years na, magto 2 years na, nakatali pa rin tayo sa nakaraan. Di pa rin natin matanggap na merong COVID. Lagi ka nagmamas, lagi ka nag-ano, amen, hallelujah. Dahil hindi natin matanggap yung di pagganaw natin na embrace, mga kapatid. Next, it's not the destination that matters, mga kapatid. It is the journey. Kaya nga, sa buhay natin, mga kapatid, kaya nga inaalaw natin, Lord, please use me, baguhin mo ko, Panginoon. Pero sinasabi na ng Panginoon, pinapakita na siya yung proseso, wala na, nag-quit na tayo, mga kapatid. Nung pinabinigay sa iyo ng Panginoon ng pagsubok, wala na, tumigil ka na mga kapatid. Pero doon sa prayer mo, Lord, use me God, Panginoon, not my will or but thy will be done. Amen. Anong ginagawa ng potter's hand mga kapatid? Malinaw yan naman yata siguro sa internet. Yung potter's hand, bago siya saan siya nahuhulma? Hindi doon pagdating niya sa tapos na. Paano siya naging maganda mga kapatid? Yung tinatawag na palayok ba tawag doon? Yung fino-form ng yan, tama. Bago naging form yung mga kapatid, matindi mo ng proseso ang pinagdadaanan niya. Kaya may tinatawag tayong potter's hand. At yung gamit na yun mga kapatid, depende kung the more na ikaw, amen, kung ano ang forma na gusto ng anong creator sa'yo, yun ang magiging forma ng mga kapatid. But, the only thing na ikaw ay magbago mga kapatid, if you will submit your life. Everybody say submission. Karamihan kasi mga kapatid, ayaw natin ng transformation and change because hindi na nasusunod yung will natin. Everybody say praise the Lord. Kasi nga, Lord, not my will but thy will be done. Pero Sunday lang, Panginoon. Bukas, ako na masusunod. Amen. Kaya hindi ka nahuhulma. Hindi natatapos-tapos mga kapatid. May iba sa atin, kung baga, punong pinurma ka mga kapatid, hallelujah, paa pa lang hanggang ngayon. Dapat na-transform ka na dahan-dahan mga kapatid. Kaso, tumatakas tayo sa will ng Panginoon. Tumatakas tayo sa kalooban ng Panginoon. Tumatakas tayo sa process of change, process of pain. Amen. Hallelujah. Man, reality, all of us, amen, we have failures in life, mga kapatid. We have many times na tayong gustong gumiba, mag-quit. Even Paul, mga kapatid, hallelujah. But Paul says, amen, we must move forward, amen. And we need to reach those things na hindi pa nangyayari, mga kapatid, hallelujah. Magutuman tayo, manghina tayo, mawalan tayo, mamatayan man tayo, mga kapatid, amen. But we need to move forward. You don't have a choice, mga kapatid. You are in the journey and you are in the process. But once you will continue the fight, that's what the Bible says, fight the good fight of faith. Run the race with patience. Amen. Patience means you are in the process. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maging pasensyoso ka. Kasi nasa process tayong parehas, mga kapatid. Everybody say amen. Now next, change is letting go and grabbing hold. Ayaw na ayaw pa naman natin dumaan. But the Bible says in Ephesians 4:20 verse 24, but that is not how you learn about the Messiah, assuming you heard him and were taught by him, because the truth is in Jesus. You took off your former way of life, the old man that is corrupted by deceitful desires. You are being renewed in the spirit of your minds. You put on the new man, the one created according to God's likeness, in righteousness and purity of truth.
ninakaw ng kaaway sa atin to, mga kapatid, before. But once Jesus Christ overcome the grave and sin, lahat, mga kapatid, binabalik tayo ng Diyos at binibigyan tayo ng tsansa to become God's likeness and righteousness again, mga kapatid. But we have a choice if we go back to the corrupted, deceitful desires, mga kapatid, to the old one, to the former things. Kaya nga, minsan, sa atin sa mag-asawa, kahit sa atin na magkapatiran, mga kapatid, ayaw mo makakita ng ugali na pangit, pero hindi ka nasusuka sa ugali mong pangit. It's because we are in the mindset, Kristyano ka dapat, ganito ka dapat. Look yourselves as the same also to others, mga kapatid. That's why sabi ng Bible, wag kayong manghusga sa bawat isa, bagkus kayong magmamahalan, magkaisa, amen. Kung sino man ang nanakit sa inyo, ipag-pray nyo, i-bless nyo, mga kapatid. Hallelujah, the beatitude, man, kaya mo kaya yun, si Sister Joanne, sampalin ako, bibigyan ko pa siya ng 1,000, more sampal, 1,000 sampal. Halimbawa lang yun, mga kapatid. Amen. Kumbaga, yun lang example, meaning to say, sabi ng Bible, sino pa ang nag-curse sa iyo? Panginoon naman. Kaya nga, you have the desires and decision, mga kapatid, kung nasa option mo, babalik ka ba or dito ka na sa new life. The reason why si old life, dito sa lumang pagkatao, mga kapatid, na-overcome si new life kasi lagi nating nasa mindset, half-hearted tayo, mind natin na sa iba, amen. Naha-half din yung mind natin, mga kapatid, hallelujah. Kaya pagdating sa linggo, hindi ka solid kay Lord. Amen. Everybody say amen. Kasi yung ating pag-iisip, mga kapatid, we have this, ay my Lord, ang old nature mo pa naman, ang bilis mag-convince sa makasalanan ka. Amen, lahat ng ano mo. Hallelujah. Talaga ipaalala sa iyo yung mga bagay na mga nagawa mo, mga kapatid. Amen. Lahat ng mga suklang-suklam na pinaalala pa ng old life mo, mga kapatid. Amen. But if you are in this another side, mga kapatid, ang sabi ng Bible, once you are in Christ, behold, you are a new creature. Kaso hindi mo pa natatanggap yung change, mga kapatid. That's the reason why hindi ka magtra-transform. It's because transformation is a permanent change. Kaya nga, pabalik-balik tayo dito sa old life kasi hindi mo pa tinatanggap yung process of your change, mga kapatid. Everybody say amen. God will put you as a new man, the one created according to God's likeness and righteousness. Everybody say praise the Lord. Now, before I close, here are some of the reasons that change is this difficult, mga kapatid. Bakit mahirap? Now, this is the reality. Bakit nga naman din talaga tayo nahihirapan? Kagaya din naman ni Paul. That's the reality of life, mga kapatid. Hallelujah. Now, number one reason, letter A, is because people are stubborn. Lagi ko talaga naririnig sa iyo yun. Tapos sasabihin din niya na lagi na-i-stress yan sa niya eh. People are matigas ang ulo. Amen. Tapos sasabihin natin, Lord, Panginoon, gusto ko nang mag-quit. Amen. Tapos pagka ikaw naman ay nagkaroon na ng problema at mga kapatid na kumbaga dumanas ka na ng kahirapan, sabihin mo, Panginoon, grabe naman ang demonyo. Sobrang naman pagsubok na binigay sa akin. You know what? The reality is, mga kapatid, you are giving too much credit sa devil. Masyado mo na siyang inaangat. There are some also na halos kawawa naman yung demonyo din, mga kapatid. Karamihan ng nararanasan nyo ngayon, mga kapatid, it's because of your bad decision, because of your sin before, na nagiging consequences mo ngayon. Kaya tayo nahihirapan. Tapos pagdating mo sa point na sisihin mo na yung demonyo kasi yun din naman ginawa ni Adan at iba eh. Wala naman tayo pinaka-safe na sisihin kundi ang kaaway, mga kapatid, kasi di ka makukulong. Bakit di ka nagsimba? Demonyo talaga, pastor. Talagang pinaantok yung mata ko. Iwan ko, Monday hanggang Saturday. Di naman ako ganoon. Pag Domingo talaga, pastor, talagang, ay, ang sarap matulog para akong hinihili, pastor.
Nakailang episode ka sa Netflix. Tapos ko na, pastor, yung lalo na yung BTS, yung Blackpink, naku, tapos ko na, pastor. Kaya ka pala napuyat. Hindi demonyo ang dahilan. Because there are some, mga kapatid, part na lagi nating sinisisi ang kaaway. Kumbaga, we are giving too much credit sa kanya. Na sobrahan na naman yung pagbibigay mo sa kanya ng credit, mga kapatid. Dahilan kung bakit nagkakahirap minsan ka, dahil din yan minsan sa maling desisyon mo. Tanggapin mo yan, mga kapatid. Amen. Kasi pag hindi mo tanggapin yan, wala nang ibang tatanggap dyan. Amen. Kailangan mong i-embrace yan, then anong gagawin mo? Then change. It's because transformation, mangyayari lang kung iyo pong mind ay ma-change. Ano pang next? Letter B, because people are trapped. Everybody say trapped. Kapag ikaw ay mga kapatid, yung tipong kung hanggang saan na lang tayo dalhin ng agos ng buhay, madalas tayo doon eh. Kaya nga, di ba sa church, mga kapatid, minsan, pag Monday, iba tayo, mga kapatid. Amen. Meron tayong bagay na doon tayo madalas talaga. Kahinaan ko talaga to, pastor. Yung lagi natin sinasabi na, may weakness. Man. Tapos gagawin nating dahilan. Ang sabi nga ng awit, di ba? Dahil sa aking mga weakness, kaya ako napapalapit sa Panginoon. Kaya hinahayaan ko yung weakness ko para mapalapit. Okay, Lord. Sarap mong batukan talaga. You know what? We are trapped in our mindset the way we think that I am a tao lang, nagkakamali, nagkakasala. Mga kapatid, amen. Alam niyo yun, kayo din naman. Pare-paras lang tayong tao. Kanta nga ni Looney, tao lang. Amen. Tapos natatrap tayo sa minsan sa mindset that we are in situations na nagiging comfort zone na natin. Letter C, because people are comfortable. Kaya tayo natatrap, mga kapatid, madalas ayaw na natin ng change because ang hirap, panibago na namang magtitake ka ng risk. Panibago na namang, another building anew. Something, mga kapatid. Dahil nung ikaw lumang pagkatao, ayaw mong alisin yun. Ang hirap kaya, pastor, na magbasa ng Bible, tapos may internet, tapos may Netflix account ka, tapos mayroong pagkain, may mga nagyayaya pang kaibigan. Paano ako makapag-pray? Kung kailan naman magpipray na ako at saka na naman tutunog yung cellphone ko, tatawag siya magyayaya. Naranasan niyo yun, mga kapatid? Madalas yan. Tatimingin talaga, mga kapatid. Amen. That's why you need to decide and you have the focus, mga kapatid. You need to build a new one. It's because this one trap and this comfortable will lead us to magiging comfort zone natin yan. Kapag ayaw natin, katalasan, ito na magyayari sa sunod. Letter D, because we are afraid. Letter E, because change hurts. Hurts. Everybody say hurts. Pag may pagbabago, masakit talaga yan, mga kapatid. Now, I give you some example, mga kapatid. Now, another reason bakit hindi tayo nagtatransform or change is your ego, your pride. Everybody say pride. Your ego or boundary is an eggshell that defines your identity and protects you from the world. But it also limits your ability to grow and transform into someone much greater in the same way. Katulad ng mga ancient cities, mga kapatid. For example, like Jericho, Wall of Jericho. Ano pa ba? Before, yung London, covered yan ng mga walls, yung London. Yung mga, dahil uso dati girahan sa kupan. Although they are protected, dahil lahat tayong tao, meron tayong pinoproteksyonan. Meron tayong kino-cover sa ating mga sarili. Kaya yung ego, yung minsan yung nagpo-protect sa atin na akala natin, mga kapatid. Yes, it can protect you, but it will limit you, mga kapatid. Kaya karamihan noon, nung may mga walls, mga kapatid, walang pagbabago. Kaya pansin nyo ang North Korea. Isa yan sa mga example ng nation na bawal talagang mapuntahan dahil stricto may walls yan, mga kapatid. Pag lumagpas ka, patay ka talaga. Kaya kita mo yung ekonomiya nila, mga kapatid, iba sa ekonomiya natin. Amen. We are open, kaya mabilis tayo nag-grow, mga kapatid, and transform. And we become, mag-receive tayo ng mga panibagong
what we call para mag-grow tayo, ang economy natin, kailangan natin tumanggap ng mga foreign project, mga kapatid. Now, this boundary is literally your ego. Imagine it protecting you like a walls used to protect cities. The stronger walls, the safer you feel. Yan yung ikaw. You. Pero yung growth, nasa labas, mga kapatid. The more na kino-cover mo yung sarili mo ng pride, to grow, we must reduce our ego. Make the walls smaller so that we can grow beyond our walls and find the magic we seek. However, this is only possible if we feel safe enough to remove our protective instinct na sinasabi natin, kailangan kong proteksyonan, ito na lang natitira sa sarili ko. Kaya man, masyado nyo na akong inaapakan. Kailangan kong proteksyonan ang sarili ko. Ako din naman ay marunong ding manakit at pumatay. Subukan nyo lang akong sampalin. Hindi ko ibibigay yung kabila. Kamao ang ibibigay ko sa inyo. Next, another example, mga kapatid. This is your ego, me, anger, blame, coldness, stock, pride, jealousy, doing, hostility. Lahat, mga kapatid. Victim, complaint, chaos, self-importance, intolerance, separation, impatience, amen. Mainitin ang ulo, mga kapatid. Hallelujah. Ano pa, mga kapatid? Past future oriented, hallelujah, walang, kumbaga, madalas naririnig head voice, mga kapatid. Then, sa soul mo, yan ang laman na kumbaga, kung papakinggan mo, mga kapatid, dito. Your soul says, we love, we need to sympathize, humble, friendliness, unity, forgiveness. Move on, mga kapatid. Hallelujah, ano pa? Gratefulness, being free. Hallelujah. Kasi ang ego mo, yan ang tingin mo na maghahadlang, mga kapatid, sa lahat ng bagay. Kaya nga, if you want transformation, let go of your ego, mga kapatid. Again, if you want transformation, let go of your ego. Why? Because all of us, we are in the process of transformations. But sad to say, ayaw natin ito, mga kapatid. We don't want transformation because change hurt. Change is, kumbaga, matagal, mga kapatid. The more na ninanais natin magbago, the more din na ang haba ng proseso. Ayaw natin, mga kapatid. But again, we become, sabi nga ang pangalan nito, ni Andrew, mga kapatid, religion can reform a person's life, but it can never transform him. Never. SOP will never transform you. UPC will never transform your life. It can reform you, but it can never transform you. Only the Holy Spirit of God can transform you. Kaya ang kaligtasan mo wala sa lahat ng tinitignan mo. No. Only Jesus Christ, only God can save you, mga kapatid. Hallelujah. That's why, if you want transformation, mga kapatid, then lumapit ka sa totoong tagapagbago ng buhay. Dahil si Christ lang ang magbabago sa buhay mo. But, if you have this one, ego, mga kapatid, it will limit you. Kaya marami sa atin hindi nakaka-experience ng transformation. We never see what God wants us to see. We never experience what God wants us to experience. We never feel what God wants us to feel. Hallelujah. And we never realize dahil lahat tayo pinoproteksyon na natin because we have ego, mga kapatid. But once you give up your life, trust the Lord with all your heart. That's what the Bible says. Give all your heart to Him, mga kapatid. Para para sa ating Panginoon, sa Lord lang, mga kapatid. All of your plans, all of your thinking, amen, hallelujah, doubts, problems, pagdadalawang isip mo, mga kapatid, ibigay mo yan sa ating Panginoon, hallelujah. Trust Him with all your plans. Submit to Him, mga kapatid, hallelujah. Then the Bible says, amen, if you give your desire, amen, if you delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Everybody say, praise the Lord. Meaning to say, all of your, lahat ng plano mo, na kay Lord na, mga kapatid. Lord, tama ba ito, Panginoon? Amen, hallelujah. Minsan naman, ang problema natin, Lord, tama ba ito, Panginoon? Alam mo na ngang mali. Panginoon, kasi talagang gusto ko ito eh.
Ang problema pa naman sa atin, ang hilig natin magpa-advise. Hindi naman pala advice ang gusto, kundi simpatya lang. Yung tipong, gusto ko talagang, ano bang ma-advise mo sa akin, Teacher Joanne? Gusto ko magbago. Amen. Kasi yung ganito, ganyan eh. Yung, lalo na sa UTV, mga nanay o mga tatay, mga kapatid, man, ang saya kaya niyan. Talagang labasan ng reality of life yan, mga kapatid. Paano ba ito mag-ito ganyan? Karamihan pa naman sa atin gusto, mga kapatid, ng kumuha lang ng kakampi. Hindi mo kasi ako naintindihan eh. Ang gusto ko lang magbago siya. Kung gusto mo magbago siya, magbago ka din. Amen. Everybody say praise the Lord. Kasi isip ko kasi, pastor, ganito, ganyan. Feeling ko ng babae na talaga siya. Hindi na siya umuwi. Dati naman nagte-text, ngayon hindi na. Hindi mo naman totoo, hindi mo alam ano totoong nangyari doon, mga kapatid. Yung isip mo lumilipad na, bumabalik na sa old nature, mga kapatid. Oh my Lord, yung ano nang nangyari sa ganito, ganyan. Amen. So, pagdating ng asawa mo, hindi pa nga papasok pa lang ng trabaho, pinapauwi mo na. Yan yung mangyayari dyan, mga kapatid. Kada alis mo, saan ka pupunta? Magsisiyar lang ako. Amen. Tapos kapag nandito naman sa church, mga kapatid, makikita mo lahat kapag ikaw talaga ay, naghahanap ng mali, makakahanap ka talaga ng mali. Ang dali pa naman hanapin yan. Pakadali hanapin yan, mga kapatid. Pero itong mga bagay na to, kaya nga, di ba, nag-usap kami sa mga tatay kahapon, pag ayuda, ang daming pipila. Talagang pipila lahat yan. Di ba, sino bang ayaw ng ayuda, mga kapatid? Tingnan mo nung nangyari doon sa community pantry na yan. Amen. At daming pila. Kasi nga, alam ng tao na, ano. Pero pag sinabi mong, dito, kaligtasan, Acts 2:38, walang pipila dyan, mga kapatid. Try mo. Try mo i-compare, mga kapatid. Ganon din sa church eh. Dito, ang daming talent, nakapila. Wow! Dito, patalinuhan. Hala, sige, post dito, post ganyan. Hallelujah! Pati ballpen na maganda, pinupost na, patid. Amen. Lahat na. Dito, wow! Ang gaganda ng mga suot. Amen. Lahat dyan, nakapila. Pero pagdating dito sa process ng transformation, gift of spirit, ano na, mga patid? Long suffering, bagsak na. Wala na doon pumipila. Kasi dito lahat nakapila, mga kapatid. Dito lahat ng outing, ng event, ng kainan. Dito ang mga tugtugan, awitan, mga kapatid. Pero pagka yung process na, dito tayo, mag-UTV tayo, mag-aral, mag-pray, mag-fasting, patay, fasting pa lang. Ay, busy ako, pastor. Wala akong time, pastor. May pasok pala ako, mag-overtime. Tapos, pastor, meron kaming assignment sa online. Kailangan tapusin, pastor. Amen. Dito ka nga nahuhubog, transformation. Kaya nga, yung mga bagay na fruit of the Spirit, dito mo ma-exercise. Kaso ayaw na ayaw mo, dito ka, mga kapatid. Kasi nga, dito ma-explosiveness. Merong tawag nito, ititingala ka ng mga tao. Amen. Hallelujah. Nakakapagod pa naman yung magpo-post ka, tapos may titingin kami, nag-like na. Wala pa rin. Na reality of life yan, mga kapatid. Ay, bakit kaya may nag-angry? Aksidente lang ba to? Bihira to ba't nag-angry to? Chat ko na to, isa na lang. Magpo-post nga ako, magmaminding ako kung mag-angry pa rin to, mag-ano. Pag once may ipopost kang bagay, mamaya titignan mo yan. Ilan na ba? Nabi ng like. Post pa ako ng community pantry. Day 2. Glory to God. Galing, mga kapatid. Amen. Why? If you want transformation, God will reveal Himself to you. Amen. Why? Kasi kung titignan mo si Jesus Christ, wala yan sa church. Wala yan sa church lagi. Nasaan yan? Nandun sa labas. Nandoon yan tumutulong, mga kapatid. Amen. Hallelujah. That things that lalo na dyan sa social media, yung mga kapatid, it will feed your ego. Lahat yan, mga kapatid, it will feed your ego, mga kapatid. Pero dito wala nang pumipila, mga kapatid. Prayer and fasting tayo.
Ay, yung nga pala, mayroon pala kaming pina-project pastor ng ng company namin. Hala, may assignment pa, pastor. Meron pa akong tatapusin na mga thesis. Kita mo mamaya-maya nagpo-post na ng mga TikTok, mga kainan dito, kainan doon. Hallelujah, amen. Kaya nga sometimes gusto ko nang alisin tong Facebook talaga eh. Messenger na lang eh. Kaso toxic din tong Messenger minsan, mga kapatid. Now, before I close, Romans 12:2. Do not conform to the pattern. If you want transformation, this is the lahat na ni-revealed na, mga kapatid, ni Paul. Why? Through experience ni Paul, mga kapatid. Kung makita mo ang life ni Paul, paano siya nag-transform? Lahat ng nasusulat niya, hindi dahil base sa napag-aralan niya, kundi base sa kanyang na-encounter, mga kapatid. Kaya nga, the more na ikaw nagnanais na makilala, makita ang Panginoon, the more na i-reveal sa iyo ng Panginoon, mga kapatid, lahat ng reality of life, mga kapatid. Kasi, you are seeking God, akala mo na puro ayahay na yung maranasan mo. No. The more that you are closer to God, mga kapatid, the more na meron kang mararanasan na proseso ng reality is, manghihina ka, feeling mo parang wala ang Panginoon. Amen. Pero pag ikaw ay nandoon na sa process of transformation, ang sabi ng Bible, do not conform to the pattern of this world. Pattern of this world. Ano ba ang pattern ng world? Iba, mga kapatid. Di nyo ba na alam? Dahil sa social media, nag-iba na ang buhay ng mga Kristiyano ngayon, mga kapatid. Wala nang Sunday na hindi tayo sapat na makapag-post. Nag-iiba na. Parang nanghihina tayo na hindi makapost, pero hindi tayo nanghihina na hindi tayo nakabasa ng Bible, mga kapatid. Yung pattern ng world ngayon, iniiba na, dinadivert na tayo, mga kapatid. Pinapakita natin that, we are okay, but in reality, man, you need help. We need help. We need transformation. Kaya hindi natin nagawa-gawa mga bagay because we are seeking explosiveness, everything, mga kapatid. But inside of us, we need transformation, mga kapatid. But be transformed by the renewing of your mind. Then, you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Dito pa lang, marami nang bumabagsak, mga kapatid. Paano natin masasabi that, Lord, not my will, but thy will be done? Sumusunod ako sa plano mo, Panginoon. Ang problema, mga kapatid, ayaw mo ng process, ayaw mo ng change. Kasi change hurt, change is painful, change is, it takes time, mga kapatid. Hallelujah, ayaw mo. Gusto mo na agad, result na. Gusto mo na, ito na agad. Ayaw ko na nang dumaan pa step 1, step 2, step 3, step. Ayaw mo nang ganun, mga kapatid. Amen. Gusto mo na ng good product and good quality and shortcut. But if you want the real transformation, start with your mind, because transformation is a process. Transformation is a daily process, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Paul, ano ang pinakasusi? But be transformed by the renewing of your mind. Ano ba ang nasa isip nyo ngayon? Uwi na, pastor, kami salita, kain na tayo, gutom. Pagod pa ako. Mamaya excited na ako, meron pang UFC at tanghali. Tapos meron na panibago na namang laban, pastor, ng boxing ngayon. Amen. Yan ang gustong-gusto natin, mga kapatid. Yung laman na after ng ayaw natin magbigay sa part na para kay Lord. Pero kapag nagkakasakit na tayo, doon na tayo nagkakaugaga-ugaga, mga kapatid. Lord, pasaylo ako, Ginoo. Patawarin mo ako. Man, but I tell you, hindi kailanman hindi ka bibiguin ng Panginoon. Man, yun ang para sa akin eh. Sabi ko, Lord, kaya minsan talaga, totoo naman, mga kapatid. The Word of God is true and His promise is sure. Once ikaw lumapit sa ating Panginoon, God is faithful and just to forgive you
Why? Ang humahadlang sa plano ng Panginoon, hindi yung problema. Hindi yung anumang nararanasan mo ngayon na hangin, na unos, o anumang klaseng problema sa anak mo, sa asawa mo. Ang problema ay nasa sayo, mga kapatid. Why? Because change is painful. Ayaw mo nang i-accept sa sarili mo, mga kapatid, that I am on the process. But after this, yung uod na yan, hindi yan mananatiling uod. Bakit? Magiging butterfly yan, mga kapatid. That's why, let God transform you into a new person by changing the way you think. How, Pastor? First thing first, mga kapatid, without God, you are totally nothing. You are totally nothing. Ngayon, paano tayo mag-isip ng tama ayon sa ating Panginoon? Start in prayer. Never forget prayer, mga kapatid, in your life. Kahit na anong mangyari, panalangin, wag niyong alisin. Yung simba, mahadlangan yan. Mababawalan yan. Pero yung panalangin, my Lord, wag niyong kakalimutan yan, mga kapatid. Remember, you are the church of the living God. You are God's masterpiece, mga kapatid. You are the temple of the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Kaya wise si Lord, mga kapatid. Darating ang panahon na pagbabawalan ang pagsisimba, pero wise ang Panginoon. Once we are, amen, in the last days, God already provide. Amen. Because you are His church. You are the bride. You are the temple. Kaya kahit saan ka pumunta, mga kapatid, amen, I am ready for the rapture. I am ready for the coming of Christ. Amen. Because I am a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. That's why we need to start thinking today, I am a new creature. I am a new creature. New person, new life, new chances. Amen. Don't think that sins or past or failures will stop you, mga kapatid. No, sir, no, ma'am. That's the reason why Jesus Christ died on the cross of Calvary to overcome it all para sa iyo. You don't need, amen, hallelujah, to fight your enemy. What you need to do, mga kapatid, is to move forward, stand up and fight, amen, and declare, hallelujah, simba pa rin, manalangin pa rin, magpuri pa rin, mga kapatid. Amen. Support pa rin sa gawain ng ating Panginoon. It's because we know that God will never fail us. Because we know that God will never leave us, mga kapatid. Let's stand to our feet. Amen. Kaya nga, nung si Paul sa kanyang journey, mga kapatid, when first time that he encountered Jesus Christ, or God, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, Paul, mahirap yan. Parang kang sumipa sa pader. Malaking bato. Parang, kumbaga, dati kasi siya manguusig, mga kapatid. You know what? Halos, lagpas ka lahat ng New Testament. Sulat lahat halos ni Paul, mga kapatid. You know, nakita niyo yung pagbabago ni Paul, mga kapatid? The story of Paul will talk about next week. Yung kanya pong life ni Paul. Now, next week, pag-usapan natin paano na-transform si Paul galing sa mang-uusig, bumabato sa mga disipulo, mga kapatid, mananampalataya ni Lord. Grabe, paano na-transform ang kanyang buhay, mga kapatid. Why? It's because Paul start thinking this, mga kapatid. Nung na-encounter niya ang Panginoon, ikaw ba? Paano mo na-encounter ang ating Panginoon? Di ba nagbago tayo, mga kapatid? Binago tayo ni Lord. Yun nga lang, inalaw natin yung old nature natin na lamunin tayo ulit, mga kapatid. But today, starting today, I am a new person. I am a new creature. I am transformed. Everybody say transformed. Palakpakan natin ng ating Panginoon, mga kapatid. That's why the Apostle Paul wrote, therefore, if anyone is in Christ, there is a new creation. Old things have passed away, and look, new things have come.
That's why starting today, Lord, I will welcome new things, new life, new hope, and new chances because I'm living, amen, in present. At ikaw ang aking future, Panginoon. And I am no longer living on my past. Hindi yung kahapon mo ang magdidikta ng buhay mo, mga kapatid. But your present and your decision and your thinking today. You need to decide now, mga kapatid. Amen. It's because malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Let God transform you into a new person. And allow God to transform you, mga kapatid. Because no one or no person can change himself. No sir, no ma'am. Only God can change you, mga kapatid. Everybody say praise the Lord.